Sumrindalan! Nagluto nga pala ako dito ng balinghoy at dinala ko sa mga trabahador. Uy, gutom na sila. For today's mini vlog nga, tara samahan niyo ako dito sa aming kaganapan sa Bicol namin. Ngayon pala ay magpe-prepare ako ng pangmeryenda. Syempre, masyado na tayo nagagastusan dito sa Bicol namin. Kaya nga naghanap na lang tayo ng kamuting kahoy, balinghoy kung tawagin. Ito pala ay hinihingi-hingi lang sa may mga tanim-tanim kasi wala tayong tanim dito sa Bicol namin. Syempre, tayo ay minsan lang umuwi, kaya nga usong-uso dito, nabibigyan ka ng mga duma. Ano tawag dito sa inyo? Sa amin kasi ito duma. Ito pala ay binigay lang sa akin ng aking tita. Syempre, for the tipid ang person, kaya nga tsatsagaan na lang natin tong gagataan. Pwede na yan sa mga trabahador nating mga espesyal. Paminsan-minsan lang naman sila kumakain yan, kaya yan na lang yung naisipang kulutuin para hindi na masyadong magastos. Sayang ang pira. Medyo matagal-tagal na nga din ako hindi nakakain ito at namiss ko din naman. Syempre, doon sa Manila namin, ang uso naman doon ay laging mga fast food. Syempre, ang merienda doon, hindi usang balinghoy. Ang duma-duma, uso doon, mga fries. Naalala ko nga pala, nung kabataan namin, minsan ganito yung kinakain namin sa hapunan. Hindi halata, no? Kalain mo naman yun. Imaginein mo, dati mga ganito, yung mga pagkain na lagi nating kinakain, tapos ngayon, kinikrave na lang natin siya, 'di ba? Ang bilis ng panahon, talagang lahat ng tao ay may mga kanya-kanyang nakaraan na naaalala na lang natin sa mga ganitong sitwasyon, 'di ba? Kasi noon talaga usong-uso sa probinsya yung mga ganitong duma, yun na lang yung kinakain sa hapunan, almusal, tanghalian, sa hirap ng buhay. Danas na danas ko yung dati na nandito kami sa Bicol namin. Naalala ko pa noon, nung kabataan namin, nag-aagawan kami pag meron sinain na balinghoy na ganyan, minsan kamote, minsan ube, tapos minsan burot. Alam nyo ba yung burot? Yun, nakakain namin lagi yun. Ganun yung mga merienda, almusal namin. Pero ngayon, sa mga kabataan ngayon, hindi na nila kilala yung mga ganyan. Ang malimit na kilala nila yung mga fast food, fries, mga pagkain, mga nabibili-bili lang. Pero ito sa amin, nung kabataan namin, Diyos ko, minsan yan pa yung binabaon namin sa school. Tapos yung balinghoy niyan, yung balinghoy na unod, tapos yung balinghoy na dahon, yun yung kinakain namin, 'di ba? Kakainin namin yung bunga, tapos kakainin namin yung dahon. Ganoon kahirap yung buhay namin dati sa Bicol. Nakwento ko lang. Medyo nakakalungkot lang, pero masaya pa rin alalahanin pag naalala mo yung mga nakaraan mo, 'di ba? Ang sarap lang balik-balikan, tapos tingnan mo yung sitwasyon mo ngayon. Ang layo na sa dating sitwasyon mo. Nakakatuwa lang isipin. Ay. Balik na nga tayo dito at natapos ko na lutuin yung balinghoy. Ang dami ko nang sinabi. Tapos yan na nga pala, maghahatid na tayo ng merienda sa mga trabahador natin na galing ng Manila namin. At ayan na nga, i-flex ko lang yung ating mansyon. Ano mansyon? Sana nga maging mansyon. Ayan, nagpapagawa pala kami dito ng mini house para pag umuwi kami ng probinsya, meron kami rest house. Rest house? At ayan na nga, yung niluto natin balinghoy, ihatid natin dito sa ating mga special na trabahador. Mga bigatin yan. Bigatin talaga kasi malalaki yan eh. Balinghoy lang kasi naman lagi dito sa Manila namin ang kinakain ay masasarap. Masarap naman yun eh. At least tipid-tipid, hindi na masyadong magastos. Nakakatuwa lang isipin kahit na medyo magastos yung pagpapagawa ng bahay. Napakaswerte ko at napapasalamat ako sa dalawang kapatid ko na tumutulong sa amin. At syempre sa tatay ko na kahit matanda na, senior na. Ayan, nag-overtime pa rin. Ayan, salamat sa tatay ko at talagang tinutulungan nyo kami na mabuo tong bahay na pinapangarap namin, ng pamilya namin, na sana umabot yung time na matapos na to at makaluwag-luwag na tayo sa buhay para naman mayaman na tayo. Para papagawa tayo ng malaking-malaking bahay para maganda. At ayan na nga, nagtimpla ko dyan ng kape, tapos puro-puro lang yung kape. Tsaka yung balinghoy na niluto ko dyan kasi yun nga, titipid tayo kasi mahal ang material. Grabe, ang hirap magpatayo ng bahay ngayon sa totoo lang. Talagang pinag-ipunan ko to ng sobra-sobra kahit na nakakapagod na magtrabaho, nakakasawa na magtrabaho, pero patuloy pa rin akong pumapasok kasi bawat araw iniisip ko yung pako, yung hollow blocks, yung yero, semento. Ganun kahirap magpagawa ng bahay, sobra. Pero syempre, kailangan natin yun at meron na tayong pamilya. Hindi naman pwedeng lagi lang tayo nakasandal sa magulang natin. Syempre, mas maganda pa rin yun yung kahit papano, malit na bahay ay sarili nyo pa rin ng inyong pamilya. Kasi nga may kasabihan, di ba, na sa isang palasyo, isa lang ang reyna at silang hari. Ganon, kaya kailangan natin magpagawa ng bahay, pautik-utik para matapos yan. At habang nagtatrabaho tayo at malakas na, at pag umabot tayo ng senior, di, meron lang tayong sisilungan na sarili natin. Di ba? Nakakatuwa lang isipin kahit na magastos,
Pero worth it naman yan pagdating sa dulo, lalo na pag nagawa na yan. At syempre, pag tumira na tayo dyan, lahat ng sakripisyo natin at pagod at pawis, ayan, doon natin malalasap yung ginhawa. Ginhawa! Tapos doon tayo gagawa ng maraming memories kasama ang pamilya. Ano naman? Nakakaiyak yung gastos. Ayan, balik tayo sa Manila natin ulit para mag-ipon at pambiling materyales. Ayan, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin at nanonood, nag-share ng aking mga video, share. Salamat! Salamat sa mga nanood. Please like and share and follow na po! Love you guys! Mwah! Thank you for watching! Bye-bye! See you next vlog!